Yo, magandang gabing lahat. Magandang gabing lahat. Magandang gabi sa inyo lahat mga idol, no. Yo. At syempre ang gagawa natin ng reaction ngayong gabi ay panunubos ng Dungalo by Tiwakal. Pampangas Finest na sa channel ng Pampangas Finest Official. At talagang ano na no, nangyayari na yung ginagawa nilang panunubos. Alam niyo kung bakit, no? Nung nagsimula na lumabas yung mga sundalo ng Dungalo. Ano napansin nyo? Ano napansin nyo? No? Isa lang ang napansin ko. Diba? Wala silang pagkakaisa. Napansin ko. Yun lang napansin ko. No? Kasi, kung tutuusin, nung lumabas yung Dungalo at merong pagkakaisa ang hip-hop community na pinaubaya nila. No? Sana sabay-sabay na lang silang nakiusap. O sabay-sabay silang nag-diss. Diba? Binangga sana nila yung Dungalo ng isang buo. Noon talagang solid sila, kaso wala kanya-kanya, 'di ba? Doon mo makikita na walang unity, 'di ba? Kaya ano, wala talagang unity kanya-kanya, 'di ba? Kaya ito, tamang-tama to para sa akin. Yung panunubos ng Don Galo nangyayari na, 'di ba? Tsaka abangan nyo pala yung ano, yung sa basahin nyo lang yung full detailed sa page ng Don Galo Records Official sa Facebook page, no. Tungkol sa Mamonic style. Maraming nagtatanong, maraming nagtataka kung ano yun. Uh, sa November 14, naka-premiere yung kanta ni Mananabas at Balasubas, no? It Really Burst, no? Doon ano yun, doon yung makikita kung paano yung Mamonic style, no, ng rap. Kasi marami nagtatanong eh. Diba? Kasi hindi naman, tutuusin kasi, ang uso sa Pilipinas, binabase lang sa Amerika. No. Yun lang, pag wala doon, wala rin. Stock up, di ba? Stock up ang mga mga pauso-uso. Stock up yun pag walang uso sa Amerika. Balik sa dati, balik sa budots. Di ba? Mapakinggan na natin to, Tiwakal, panunubos ng Dungalo. Isa to sa pinaka controversial na diss track, no? Kasi ano to, lakas neto. Sobrang lakas. Ano to dati, ano, siguro di na ako natatandaan sa iba. Gumagawa na ako ng reaction video dati, na-report lang yung dating channel ko ng YouTube, di ko alam kung bakit. Diba? Kaya ito na, ginawa ko na tong bago ngayon, itong Pucha TV na magto 2 months pa lang. 2 months na pala. 2 months and 2 weeks itong account na to. Talagang ano ako nun, halos di ko alam paano nangyari. Wala man lang dumating sa email ko na may warning o ganito, ganyan. Wala. Nagulat na lang ako, nag-upload ako umaga. Pagkagising ko mga 8 ng umaga dito, day off. Nag-upload ako. Sabi ko, ba't ganon? Hindi nag-ano. Hindi siya naglo-loading. Di ba? Tapos kala ko, mahina lang yung wifi. Umalis ako, lumabas ako. Pagbalik ko, ganun pa rin. 4% pa rin. So, kinancel ko. Tapos mga after 3 hours, nagulat ako nung gumamit ako ng ng ibang account, o nagsabi ako sa kaibigan ko na search mo nga yung ganitong channel, hindi na makita. wala na, hindi ko na makita. Tapos giningan nila ako ng video ng URL channel ng account ko. Paano mo makukuha? Naka-terminate na. Hindi ko rin alam kung bakit, paano na-terminate ng ganon na walang copyright strike. Parang ganon. Hindi ko alam paano. Nagulat na lang ako pagkagising ko, wala na. Pero
Naano lang ako, syempre nag-effort ka rin doon, di ba? Kahit papaano. Bibigay ka ng oras, nag-uubos ka ng oras mo, kaysa ipahinga mo na, di ba? Gagawan mo pa ng ano, ng gagawa pa ng mga reaction, ganyan-ganyan. Minsan biglaan eh. Minsan nasa hotel ako yan. Biglaan ako nagbablog, parang gano'n. Pero, laki na pinagtataka ko. Pero dito maraming salamat pa rin kahit papaano, kahit konti lang. At may sumusuporta na, no? Kasi maraming sumusuporta sa akin dati na di nila alam tong channel na to kasi tsaka kasi ang layo sa pangalan dati, no? Kasi nag-decide ako na magpo-focus na lang ako sa reaction video kasi halo-halo yun eh. Hindi naman purong reaction video yun. May mga vlogs din na halo. Tapos, hindi naman ako maabot ng sobrang daming views doon. Siguro mga 700 to 1.5 a day. Parang ganun lang yung views nun dati. Pero sa akin, okay lang sana yun. Diba, sayang din yun eh. Kaya talagang nalungkot talaga ako nun. So, bali, umpisa na natin to. Manunubos ng Don Galo, Tiwakal, yo. Si Crazy G, no? Na 3-time naging champion ng Don Galo. 2007, 8 and 9. Champion niya ng freestyle at sa iba't ibang lugar pa. So, solid to. Solid tong Tiwakal na to. Diba? Sabi nga niya, tawagan mo lang siya kung gusto mong pakamatay, diba? Hindi naman bibitaw ng ganun yung isang rapper kung di niya kayang panindigan eh. Diba? Alam niyo na, maraming rapper ngayon na, puro satsat. Diba? Tuloy natin. Let's go! Legendary trademark talaga ng ng Ghetto Dogs yung yung may background na background na aso. Oras na, tama na ang pagpipigil, panahon na, putang ina, para kami ay maningil. Inabuso ang panahong pinautang namin sa inyo. Ngayon na ang panunubo sa inyo ng Don Galo. Oras. Maraming dito na maraming nag-react na oras na, tama na, eto na ang paniningil. Maraming nag-react na hindi ko alam kung mga bobo o tatanga-tangang rapper o nagtatanga-tangahan na bakit daw manunubos, ano ba yung sinangla? 'Di ba? Sabi ko, putang ina, ganyan na baka bobo yung mga yung mga rapper ngayon. Magagaling pero bobo. 'Di ba? Tuloy natin. Kaya masaktan na. Opinion ko to. Na, tama na ang pagpipigil, panahon na, putang ina, para kami ay maningil. Inabuso ang panahong pinautang namin sa inyo. Ngayon na ang panunubo sa inyo ng Don Galo. Inabuso? Anong inabuso? Inabuso kasi inabuso dahil naging bastos na, parang gano'n. Inabuso dahil yung rap hindi na ginagamit sa tama. 'Di ba? Kasi para sa akin kasi sa inabuso na form, sa inabuso na word, nag-claim na kasi yung iba na parang sila na yung magagaling, parang sila na yung nagtanim, 'di ba? Ganon kasi yung feeling ng iba eh. 'Di ba? Sila na yung nagtanim na di nila alam na nakikiani lang sila. 'Di ba? 'Di ba? Nagbigay na nga nagbigay ng malaking puwang ang Don Galo, no? Na walang lumabas, baga lahat nag-focus sa personal na buhay, no? Tapos maririnig mo sa mga battle, pangalan nila, 'di ba? Sa mga lyrics ng mga kanta ng iba. Diba? Bakit? Para saan? Para sa views? Para palakpakan ng tao?
Di ba? Ginagamit niyo yung pangalan ng grupo o pangalan ng kumpanya, pangalan ng isang record label sa pansarili niyong kapakanan. Di ba? Ngayon, kung sasabihin nyo na nirerespeto nyo ang Don Galo, very wrong kayo dun. Kasi yung naginawa nyo na yun, maling-mali na. Diba? Tsaka dun sa nag-post na tawag dun. Kaya kaya hindi makakuha ng respeto. Ano yun? Ang tawag dun? Lalong binabastos, ano yun? Isa nasa ano yun, na-share ng page ng Mab TV. Hindi ko matandaan yung mismo ano eh. Na nag-comment ako doon na kung ganyan ang batayan yun ng pagdating sa respeto. 'Di ba? Eh di magbastusan na lang tayo, 'di ba? Ganun lang kasimple yan eh, 'di ba? Ayaw nyo magrespeto sa datihan. Eh di wala rin kayong aanihin na respeto ngayon sa ngayon para sa mga baguhan, 'di ba? Bakit naman nirerespeto yung mga baguhan? 'Di ba? Eh kayo nga mga baguhan, hindi nyo makuha ang respeto yung mga datihan. 'Di ba? Ganun lang 'yan. Kaya dito nyo lang makikita sa ano. Ito bahala kayo kung anong gagawin nyo dito, kung re-report yung channel ko. Basta dito pag nag-review ako ng gumawa ako ng reaction video sa isang kanta na against dun sa reality. Ha? Ito lang masasabi ko. Babastusin ko yung kanta nyo. Diba? Antayin nyo. Diba? Kung pakinggan nyo yung iba, yung mga ibang mga nireview ko dito, ginawa ko na yun. Pero, sa mga susunod na buwan, siguro, mas gagawin kong literal. Okay, so, gandahan nyo yung kanta nyo kung ano. Diba? Kung totoo lang yung sinasabi nyo, walang problema. Pero pag pag malayo sa katotohanan, yung bawat bars mo, babasagin ko. Yeah. Patuloy na natin to. Mag-umpisa ng gera. Diba? Ito isa sa mga talagang nagsindi ng malaking bomba. Si Crazy G, Tiwakala, idol ko to. Putang ina, handa na ba lahat mga chong? Makarinig ng mga murang malutong, mangilabot pati mga utong, dahil sa maririnig ninyong totoong bugtong. Mangilabot pati mga utong. Ano yun, parang kung kumpara mo siya sa totoong buhay na bigla kang namalikmata o nag-hallucinate, parang nakakita ng demonyo, diba? Kasi hindi naman tatayo utong mo pag nakakita ka ng white lady, diba? Pero pag nakakita ka ng demonyo, yun, diba? Here's the song, let's go. Here's the song para sa nagdudunong-dunong, porque pangalan niya ay maugong-ugong. Sino? Fuck that shit, ikaw pati ang yung views. I don't need that bitch, pati inyong pagpo-boost. At wala akong pake kung anong meron kayo. At kung rap skills ang usapan, mas marami yan sa ako. Ito ang totoo, mga putang ina nyo, Don Galo. Yan, kung sa rap skills lang daw, mas marami siya. Kasi, hindi na rin ako kasi si Crazy G kahit pa paano, si Tiwakal, mahaba din nilakbay na ito mahaba-haba rin ang nilakbay na ito sa pagdating sa pagdarap, no? So, ibig sabihin, marami na siyang nakalaban sa mga freestyle battle, sa Bahay Katay, napanood ko na rin to, no? Marami na siyang nakitang style, kaya hindi mo na siya makikwentuhan, diba? Yun ang pagkakaiba nyo sa mga baguhan, di ba? Kasi mga baguhan, nakarinig lang nung ganun ay ganito, gagawa ko ng ganyan, pero ganito gagawin ko. Di ba? Ganun lang di ba? Pero, di ko naman nilalahat sa lahat ng mga baguhan, di ba? May mga baguhan naman talaga na talagang magagaling, no? Na hindi gumagamit ng autotune. Di ba? Kasi, di ko naman inaano yung autotune, pero para sa akin kasi, baduy. Para sa akin. Parang para sa akin hindi ka dapat na tawagin magaling kung nag-auto-tune ka. Para sa akin lang, sa akin opinion ko lang 'yun.
Opinion ko lang. Baka magalit na naman yung mga ano niya eh. Mga kupunan niya eh. Usapan mas marami yan sa ako. Ito ang totoo. Mga putang ina nyo, Donggalo sound trip ng magulang nyo nung wala pa kayo. Tas Real talk yun, real talk. Ako, namulat ako sa hip-hop. 1999. Una ako nakapakinig. Banyo Queen. Isipin mo naman, nung time na yun, yung mga mas nakakatanda sa akin, I was grade 6 nung time na yun. Diba? Paano na yung mas matanda sa akin ng mga 5 taon pataas? Diba? Ngayon, may mga anak na yun, malalaki na. Mga 15, diba? 16, 17, mga ganyan ang mga edad dun ngayon. Diba? Yun sound trip talaga dati. Diba? Kahit aminin nyo man o hindi. Banyo Queen, sinasayaw yan sa mga party, sa mga barangay. Pag may party, lahat ng G, lahat ng mga gangsta, nag-LA. No? Marami nang hindi nakakaalam no kasi ang nakamulatan na ng 2010, iba na. Diba? Pahikahos na yung ano nun, yung mga party-party na gano'n, ng mga bandang 2010, wala na masyado. Diba? Kasi laging may gulo. Lagi may gulo pag may nagdiditi na, wala na. Di ba? May rambulan na. Di ba? Tuloy natin. nyo, Donggalo sound trip ng magulang nyo nung wala pa kayo. Tas kayo, ngayon, yayabangan nyo kami. Bakit? Anong meron? Ulong malaki? Para sa akin, hindi walang pwedeng ipagyabang, no? Yung mga bago ngayon. Kahit gaano kayo sumikat, men. Kahit gaano kayo sumikat, baho ng pangalan nyo. Totoo lang, totoong buhay. No? Lahat ng mga sikat ngayon, babaho ng pangalan nyo. Totoo lang. Wala kayong malinis na reputasyon. Diba? Pansin nyo. Diba? Lahat ng umahakot ng mga million views ngayon, walang reputasyon. Diba? Wala kayong lahat lang ng mga pangalan nyo, baho, sira. Diba? Kundi hindi kayo nagdodroga, involved kayo sa kung ano-anong kalokohan, di ba? Wala yung pagmamalaki sa mga sa mga middle kagaya namin, no? Yung mga middle child kasi hindi naman kami old school, eh. Di ba? Old school lang yung na nakakamulatan, pero hindi kami old school kasi nung time na yun, hindi naman listener kami, hindi naman kami yung mismong artist, hindi naman kami rapper, eh. Diba? Yun yung kinamulatan namin na bata pa, sila nag-rap na. O, diba? Sila yung old school. Diba? Tsaka dati, lahat talaga ng mga lumalabas dati, pinapakinggan. No? Tinatangkilik. Ngayon kasi namimili na eh. Kasi mas gusto ng tao ngayon yung mga ganun eh. Mas gusto ng mga kabataan ngayon yung yung masyado mapusok na galawan, no? May Mary Jane, umuusok, may alak, may drugs. Diba? May mga trip ngayon eh, di ba? Pero ako di ko trip yan. Di ba? Magkakaiba tayo ng trip eh, di ba? Tuloy natin. Meron ulong malaki. Abuloy ko to pesan yung atrasong malaki. Kaya ngayon palang rest in peace sa'yo, bibe. Oo, alam nyo na yan kung sino yung Bibi, no? Yung Auto-Tune Master. At nasa na yung umo OG na. Kapag ka-video call yung fans ay nagjajakol na siya. Wala Wow, tangina. Narinig ko yung issue. Pero hindi ko napanood yung totoo o hindi. Pero umugong yung issue na yun. No, yung time na yun. Kasi nung time kasi na yun, sobrang busy sa trabaho dito, wala akong time mag-search ng mga ganyan. Diba? Kung yung mga important matter lang yung talagang tinitingnan ko nung time na yun. Kasi marami ding nag-spit ng na yun, ng issue na yun. So, siguro, totoo. Malay ko. Diba? Kasi masyadong personal tong na to. Kaya nga sabi ko kanina, masyadong controversial tong na to, itong diss track na to. Kasi, masyadong personal. Puro personal yung rito. Issue. Diba? Yung may bayag, diba? Hindi yung magda-live ka sa FB, kuha simpatya ng mga fans mong bobo. Diba?
Kaya ka rin nagiging bobo kasi mga fans mo, mga bobo, di ba? Live ka ulit sa FB, tapos magpakyo ka ulit sa ano. Di ba? Tanginang yan ang puta. Tuloy natin. Tanghiyang putang ina, akala mo walang ina. Ganyan ka ba pinalaki ng iyong ina, putang naka. Ngayon kayo magpasaway mga bata. Oh. Di na kailangan pa si Poch maniwata. Sulog to sa'kin kuys, maniwala. Mga hip Ganda ng ano niya doon, oh. Ganda ng punchline niya, no? Diba? Di na kailangan si Puch maniwata. Sunog to sa akin, Kois, maniwala. Ganda nun, solid yun, solid. No? Ang bigat nun. Diba? na bata. Di na kailangan pa si Poch maniwata. Sulog to sa'kin kuys, maniwala. Mga Parang sinasabi niya rito na ano, no? Na ako lang mag-isa. Ako lang muna mag-isa. Diba? So, tetestingin ko lang tong mga to kung may tira. Diba? Ano yun? Etong ano to, call out to eh. Call out tong ano na to eh. Tong diss track na to eh. Call out sa mga hambog na mahahangin ng mga baguhan, no? Na magagaling ko, no? Mga wala namang tira. Mga wala namang stamina sa ano, sa rap game, di ba? Pag sinabi mo kasing hindi mo papatulan, ibig sabihin, di mo kaya. Diba? Kasi sa amin dati, sa dancer, no? Pag dancer ka, pag may nagamo ng showdown, pag hindi ka lumaban, ibig sabihin, hindi nyo kaya. Diba? Ganun lang kasimple. Hindi mo kailangan magdahilan na professional ka o ano. Hindi yun. Kasi ano yan eh, susubukan ka dyan eh. Diba? Nasa entablado ka eh. Diba? Ganun lang yun. hip-hop daw kuno pero pormahang pangdiwata. Balik rakista na, putangina. Isa, manyo na rin yung inidorong bumara. Pati si Pag may nakita ako sa Iloilo niya na hip-hop na ano, na nagtatakong, ambalusin ko talaga ng paddle. Oh, maniwala kayo. Bibidyohan ko pa. putangina. Isa, manyo na rin yung inidorong bumara. Pati si Bobo Uy, putang ina, kilala ko yun ah. Ni Dorong Bumara, no? Yung marami din nag-diss yata doon si Sir Joti, no? Doon kay CLR dati. Dati pa, hindi ko na matandaan yung mga last year, mga ganun. Diba? Tapos nag-switch ka agad dito kay ano, no? Kay Vendetta. Tuloy natin. Hoy, bakit hindi isama nyo na rin? Bumalik man siya sa rap, di na rin tatanggapin. Paano yung mukhang map? Ihodi puta, isama na rin nila. Yung mukhang mapamputa si Ngongo King. Si King Ngongo, no? Yung mukhang dito ko lang talaga nakilala si King Ngongo sa mga diss track. Mumble rapper. Ano eh, yung mumble rap sa Amerika medyo okay pa eh. Pero pagdating sa Pinas, alam mo yung mumble rap na sobrang auto-tune. Putang ina. Di ko alam kung ano eh. Kaya okay lang yan kasi kumikita ka dyan, men. Okay lang yan. Tuloy mo lang yan. Nang sa ganon wala nang bobong matira. Solo mag-isa, ko kayo na ginisa. Puts, ituloy mo lang ang pagpapahinga. Oras na, tama na ang pagpipigil. Panahon na, putang ina, para kami ay maningil. Inabuso ang panahong pinautang namin sa inyo. Ngayon na ang panunubo sa inyo ng donggalo. Oras na, tama na ang pagpipigil. Panahon na, putang ina, para kami ay maningil. Inabuso ang panahong pinautang namin sa inyo. Ngayon na ang panunubo sa inyo ng donggalo. Kung yung ibang rapper nagpapabigatan ng bars, yung iba putang ina nagsasalita na ng pang-Mars. Putang na, di ako makamove on dito sa ano na to eh, sa bars na to eh. Di ba? Yung nabanggit yung planeta ng Mars. Kasi ang daming ano na ito, napansin nyo, ang daming gumamit ng linya na to eh.
di sa mga sumunod na mga diss track na itong mga nakarang itong mga nakaraang buwan. Kasi ito, ano na to nung June pa to June pa tong, ano na to tong track na to. Naging naging tawag doon, naipasa sa iba, maraming gumamit ng word na yan. Sasalita na ng pamars ang puta. Ay, ganun talaga, idol, pag nakasingkot ng mga mahiwagang usok. 'Di ba? Nagiging taga ibang planeta sila eh. Kaya, tuloy natin sa inyo, ngayon na ang panunubo sa inyo ng donggalo. Kung yung ibang rapper nagpapabigatan ng bars, yung iba putang ina nagsasalita na ng pang-Mars. Evolusyon, what? O baka ilusyon nyo, di yan tunog hip-hop, sound trip yan ng konyo. Putang ina, sige nga, paano nyo ipapaliwanag? Bukod sa tunog robot, wala pang lyrics na nakalatag. Ano yun parang, ito napansin ko kasi, beat na lang yung nagdadala dun beat na lang. Pagdating sa mga ngayon, sa mga bago. Beat talaga, music, yung sound, yung virtual sound talaga yung nagdadala. Hindi yung hindi yung kumakanta diba? So mapapansin niyo sa mga bagong ngayon, mga bagong labas na kanta ng mga sikat, mga kilala, diba? Kaya parang nakakarinding pakinggan, di ba? Tapos yung tungkol naman dun sa sa mga sa mga konyo, actually talaga kalaban talaga dati ng hip hop. Malaking hidwaan yan dati. Nung naabutan ko yan, yung era na yun. Hanggang 2004. Naabutan ko yan hanggang talagang kasagsagan talaga nun panahon na yun, simula year 2001 nung namulat ako sa batas ng kalsada. Dun mo talaga masasabi na may distinction yung bawat kultura ng panahon na yun. Konyo, rockista, metal, punkista, thrasher, hip hop, magkakaiba yan dati. Ngayon, yung mga rockista, hip-hop na rin. Diba? Yung mga ang daming tolonggis na ngayon, na rapper, totoo lang. Diba? Kaya, wag lang sana lumabas sa newsfeed ko yung mga kanta nyo. Diba? Wala tayong walang personalan. Diba? Opinion lang. Tuloy natin ta. Bukod sa tunog robot, wala pang lyrics na nakalatag. Ano gusto nyo? Intindi namin ang di maintindihan. Heto, matindi to, tignan ko kung di mo maintindihan. Wala kayong lugar dito mga gago. Kaya lahat halik sa paan ng donggalo. Tigil-tigilan nyo ang inyong pinapauso. Mga Pinoy kayo at hindi kayo mga negro. At Ojiwak ikaw, oo boy, ikaw yung rapper na nakatakong. Tapos pa hikaw, mga tato, litaw, matindi daw pa bumitaw. Nung narinig ko kanta, tangina, puro sigaw. Nasaan Ganda nun, ang ganda nung niya dun Ang ganda nung niya. Ng beat sa part na yun. Ng pagbagsakan. Ganda kahit kahit alam mong alam mo yung sinasabi niyo na classic, no? Kasi ang lakas ng hook. Ang lakas maka-hook, 'di ba? 'Di ba? Galing. Tuloy na rin. Dito yata namin ang di maintindihan. Heto, matindi to, tignan ko kung di mo maintindihan. Wala kayong lugar dito mga gago. Yung pala bigat niyan, 'di ba? Wala kayong lugar dito, mga gago. Huwag kayong para sa parang huwag kayong magpipiling mga hip-hop. Hindi kayo hip-hop, man. Diba? Kaya lahat halik sa paan ng donggalo. Tigil-tigilan nyo ang inyong pinapauso. Mga Pinoy kayo at hindi kayo mga negro. At Ojiwak ikaw, oo boy, ikaw yung rapper na nakatakong. Tapos pa hikaw, mga tato, litaw, matindi daw pa bumitaw. Nung narinig ko kanta, tangina, puro sigaw. Diba? Ang
Ang lakas di ba? Ang lakas. Ang lupit nung line na yun. Tuloy natin. Bumitaw nung narinig ko kanta tang ina puro sigaw. Nasaan na si Only? Na expired na yata o bumalik ulit sa tugtugang pambata. Kung maalala nyo, no, may post si Flo G sa status niya, no, na babalik na lang ako sa market namin na tinatangkilik ng mga bata. Di ba? Yeah, tuloy natin. O bumalik ulit sa tugtugang pambata. Kawawa ang bata nung siya ay minama. Nagsumbong siya kay Tito G at saka kay Nana. Si ano yun, no? Si Glock 9 is Castakli. Yeah. Ano yun? Tangin na titira sabay takbo. Pag di mo na kaya, ang dami na ng dahilan mo. Di ba number 1 lo? Sa rap game na ito. Pag di nakabawi, ay ikaw na ang talo. Kasama sa laro ang pakikipagwasakan ng pangalan at dangal. Tandaan mo yan. Yan, totoo yan sa rap game. Ganyan talaga sa rap game. Kasi, tingnan nyo yung iba sa ibang member ng 1-8, no, na pumalag-palag. Tumigil. Alam nyo kung bakit. Makakalkal kasi nung makakalkal yung mga ano yan, yung mga nakaraan. Diba? Inuungkat yan dyan lahat ng baho mo, mga nakaraan, lalabas lahat yan dito sa rap game. Diba? Kung di ka na dyaryo dati, eto, lalabas dito. Diba? Yun eh. Tuloy natin. Dito basketball na pwede mong ipasa. Kaya tuloy ayan na damay pa pati kasama. At sa lahat ng galit sa tungkalo, putangin na niyong lahat. Ano yun, kung napansin niya nung nag-post yung mga ibang member ng XB, no, na kung ano-ano, mga ganun, di ba? Kaya parang nadamay na rin sila. Pero hindi naman sila kung para sa akin hindi naman sila binabanggit yung pangalan ng grupo, pero wala namang binabanggit na personal, kundi yung dalawa lang, no, si Flo G lang tsaka si Skasta. Wala naman silang ibang binanggit na sa diss track, yung dalawa lang talaga. Yeah. Kaya pa rin para sa akin, respect pa rin doon kasi nag-maintain sila dun sa sa tao lang talaga ng dalawa na yun, di ba? Kaya para sa akin okay pa rin kasi hindi nila dinamay talaga yung mga walang kinalaman, di ba? Nadamay pa pati kasama. At sa lahat ng galit sa tungkalo, putangin. Meron pala si Tita Brenda. Nakalimutan ko. Hindi ko napakinggan yung kung nag-diss man si Tita Brenda. Hindi ko alam yun kung ano yung diss niya. Hindi ko napakinggan. Hanggang ngayon, hindi ko alam yun. Dahil nabanggit nga din sa track ng Ogiliw ko ng Mananabas, no, ng tungkol kay Tita Brenda. Sabi ko, sino kayo si Tita Brenda na yun? Napaisip din ako nun eh. May alam ko na yun na si yun sa XB, kaya lang hindi ko alam paano siya nadamay kasi wala akong alam. Hindi ako updated. Di kasi ako nila follower ng XB. Hindi ako naka-follow sa kanila eh. Kasi wala namang bago. Diba? Ulit-ulit lang eh. Galit sa tungkalo, putangin na niyong lahat, mga gago. Ako ang harapin nyo ngayon na nandirito. Puts, itali mo na ulit ang mga aso. Oras na, tama na ang pagpipigil. Panahon na, putangin na para kami. Ganda ng ito yung nung sinearch ko yung Ghetto Dog sa Google. Ito talaga yung picture na unang lumalabas eh. Kung base dun sa sa ibang nagsabi ito yata yung yung picture nila sa ASAP. Nung galing sila sa ASAP o bago mag-ASAP, di ko alam. Diss track, di ba? Kinanta sa sa noontime show. Di ba? Diss track, di ba? Sila lang yun. Di ba? Diss track platinum, di ba? Ghetto Dogs, di ba? Dami pala nila, sobrang dami. Tapos may babae, di ko ito kilala itong babae na to. Hindi ko ito kilala. Galing. Sobrang dami nila.
Paano mo naman makikilala yung mga yan? Puro na Sir Andrew lang yung ano eh. Talagang ano eh, walang takip na. Pero ang galing, no? Magka-platinum ka. Tapos distract. Kaya, iba yun. Di ba? Tuloy na natin. Kami ay maningil, inabuso ang panahong pinautang namin sa inyo. Ngayon na ang panunubo sa inyo ng donggalo. Oras na, tama na ang pagpipigil. Panahon na, putang ina, para kami ay maningil. Inabuso ang panahong pinautang namin sa inyo. Ngayon na ang panunubo sa inyo ng donggalo. So, dyan na natatapos, no? Paano nabos ng Donggalo? Tiwakan, putang ina, solid. Iniisip ko nga kung ano eh, kung ano yung magiging reaksyon ng mga kapitbahay ko. Pag uwi ko, kasi syempre, alam niyo naman, di ba? Pag yung mga probinsya, di ba? Medyo metikuloso yung mga tao, lalo sa mga music na ganito, no? Pero, bago naman ako umalis, nasanay naman sila na ano, talagang maingay. Pag basta nandun ako, maingay kasi yung sounds malakas eh. Yeah. Alam niyo naman sa Iloilo, yung mga sounds hindi basta-basta, di ba? Alam niyo naman yun. Kung ayaw nyo, search nyo sa YouTube. Diba? Yan lang yung lugar na may Battle of the Sounds. Diba? Yung nasa kabilang barangay ka na, rinig mo pa. Diba? Hindi ko alam kung ano magiging unang impression pag narinig nila na ano ba yung mga pinapatugtog niya, puro mura, diba? Kasi wala naman silang alam, diba? At kung may kausapin nila ako, paliwanag ko sa kanila, diba? So, kung dyan lang muna tayo mga idol, ilalagay ko yung link dyan sa description, no? Siyempre, Pucha TV ang inyong lingkod at tinuulit ko magandang gabi sa inyong lahat. At siyempre, mag-ingat kayo kung nasa mga kayo at meron na naman paparating na bagyo dyan sa Pilipinas. Si Shoni. Pwede lang iyutin mo yung bagyo, wag lang pumunta eh. No? Alam niya lang na malilibog lahat ng Pinoy. Hindi na pupunta yan si Shoni. Diba? Ang dyan lang muna tayo, magandang gabi sa inyong lahat. Pucha TV once again. Peace out, yo.